mapapansin ninyo, ang illegal drugs po dito sa Davao Region, sobrang taas na po ng presyo. Tayo na po ang pinakamataas sa standard drug price na in the entire Philippines. Nakikita natin ng Duterte ay nag-declare na tatakbo sa 2028 bilang Pangulo ng Pilipinas. E paano yan, Sara Duterte? Ni ang Davao nga mismo, ang city nyo mismo kung saan kayo lumaki, ay hindi nyo magawang sugpuin ang droga dyan sa Davao City. Bakit po? No? O ito, makinig kayong mga DDS sa balitang ito na ang Davao City ay talamak pa rin ang droga dyan. Makinig kayo mga kababayan sa balitang ihahatid ko sa inyo. Makinig at huwag kayong magalit mga DDS at huwag kayong kukurap kasi hindi ito fake news at hindi ito AI. Panoorin natin mga kababayan. Ito, panoorin natin mga kababayan na. Kung mapapansin ninyo, ang illegal drugs po dito sa Davao Region, sobrang taas na po ng presyo. Tayo na po ang pinakamataas sa standard drug price na in the entire Philippines. Nakikita natin ng Sabi, Davao City, Mayor Basti, Sara Duterte, at magkakapatid na Duterte. Ano na ang nangyayari dyan sa Davao? Akala ba namin drug-free na ang Davao City? At yan mismo din ang sinasabi ng mga DDS na wala na raw po at cleared na ang Davao. Sa buong Pilipinas, ang Davao ang pinaka-drug-free at cleared pagdating sa droga. Tapos ngayon, matatandaan natin mga kababayan na kamakailan lang or last month or last year, si Sara Duterte ay nag-declare na tatakbo sa 2028 bilang Pangulo ng Pilipinas. E paano yan, Sara Duterte? Ni ang Davao nga mismo, ang city nyo mismo kung saan kayo lumaki, ay hindi nyo magawang sugpuin ang droga dyan sa Davao City. Bakit po? No? Grabe, linggo-linggo na lang po may nasasabat dyan sa Davao City na bulto-bultong droga. Di ba mga kababayan, mga DDS, hindi pa ba kayo nagigising? Pinagluluko na lang kayo dyan ng mga Duterte siblings na yan. Panigurado. Yung mga DDS vlogger na makakapanood nito ay magngingit-ngit na naman sa galit sa atin, mga kababayan. Ano? Kasi hindi nyo kayang idipinto dahil pinagkakalat ninyo na ang Davao City is a safer place dito sa Pilipinas at drug-free. Which is, hindi po yun ang totoo. Naku, mga isang pulis po ito pulis ito ang nagsabi at naglantad mismo sa interview nito sa mga media dito sa Pilipinas. No? Davao daw ang pinakamataas. Bakit naman kasi linggo-linggo may nahuhuli kayo dyan? O, di ba? Bakit? Pero ito kita nyo, nagawa pang mag-rally, mag-celebrate ng magkapatid na Duterte siblings sa Davao kung saan po ay linggo-linggo po ay laging may nahuhuli dyan. Bakit? Ni gusto ba nilang talikuran o pagtakpan kung ano yung mga nandyan sa Davao pa na mabibisto natin? Especially nitong linggo-linggong nasasabat ng ating mga kapulisan na bulto-bultahing drugs dyan sa Davao City mismo. Bakit hindi nila kayang sugpuin yan? No? Tapos ang lakas pa nilang magbintang kay Pangulong Bongbong Marcos, lalo na to si Inday Sayad na to, ang lakas magka-fake news, gumawa ng fake news kay Pangulong Bongbong Marcos. No? Bago ka, Inday Sayad, bago ka maminta sa Pangulo, tingnan mo muna ang sarili mo, tingnan mo muna ang sarili mong lupain or ang sarili mong bakuran dyan sa Davao City. Anong nangyayari dyan sa Davao City? Bakit linggo-linggo na lang may nababalita dyan na may nasasabat na na droga? Aber, paano nyo masabi yan? PNP na to, hindi to AI. Panoorin pa natin to mga kababayan.
Gayan po dito is sa isang bulto is 13,800 pesos ang per gram. Mo 13,800 per gram ang bigayan o bintahan ng droga dyan sa Davao City. No? Ang laki. Bakit hindi kayang lutasan o aksyonan ito ng mga Duterte siblings? Bakit mas pinili nilang mag-travel sa abroad kaysa pagtuunan ng pansin na talagang ma-drug-free, mawala, masugpo, kung ano mang meron dyan sa Davao City? Bakit mas inunan yung magalit sa Pangulo na ang Pangulo po ay nagtatrabaho lamang sa kanyang duty? Bakit? Yan ang tanong namin. Bakit hindi nyo mismo magawang masugpo yung kabalbalang droga dyan sa Davao City mismo na pinapakalat nyo na safe at drug-free ang Davao City? At ang Davao City ang pinakamamalinis pagdating sa droga sa nationwide sa Pilipinas. Ngayon, bakit ito? Hindi naman siguro magsisinungaling ang balita, di ba mga kababayan? Hindi naman magsisinungaling tong balita na to. Bakit sasabihin ng mga DDS dyan na AI? Hindi nyo lang talaga matanggap kung ano ang merong dyan sa Davao City. Taliwas doon sa kinikwento nitong mga Duterte siblings na safe at drug-free na ang Davao City. Bakit may mga ganitong balita pa rin? At bakit may mga nahuhuli? No, mga kababayan, panoorin pa natin. Which is pinakamahal for the entire nation. So iba na po ang panahon ngayon. Kung mapapansin, Biruin nyo, Davao City daw po ang pinakamahal na bintahan na droga, which is 13,800 sa nationwide, sabi nitong ni Sir Police. Mga kababayan, grabe. Talamak talaga dyan sa Davao. Panoorin pa natin ulit mga kababayan ko para ma-enlighten itong mga DDS na to, na mga oto-oto at tanga. ninyo, ang illegal drugs po dito sa Davao Region, sobrang taas na po ng presyo. Tayo na po ang pinakamataas sa standard drug price na in the entire Philippines. Nakikita natin na bigayan po dito is sa isang bulto is 13,800 pesos ang per gram. Biruin nyo yan mga DDS. Grabe. Nakakatakot sa Davao. Grabe. No? Tapos ngayon sasabihin nila, dahil kay Duterte nasugbo ang droga dyan sa Davao, maniwala kayo, but-but, mga but-buton mo, mga but-buton mong dagko o mga tikalon, mga sinungaling. Wala po. No? Wala. Walang nangyari. Kung hindi dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, nagpulasan na yung mga ibang mga matataas, malaking high-end na mga nagsusupply ng droga sa bansa. Unti-unti nang masasabat siya na sa nationwide na Pilipinas at kabilang na po dyan ang Davao City na linggo-linggo na may nahuhuli ng mga drug lord dyan, mga pusher dyan, mga nagbibinta ng droga. Tapos ngayon si Pangulong Bongbong Marcos ang sisihin nyo. Hindi! Mali kayo! Na-hypnotize na kayo ng mga pinagsasabi nitong mga Duterte siblings at ibang mga DDS. No? Grabe! Tapos ngayon, pilit nilang palalabasin na napaka-linis, walang korupsyon niya sa Davao, walang anomalya sa Davao. At ano tong mga naririnig natin sa balita, mga kababayan? Di ba? Taliwas talaga. Mabuti pang Pangulong Bongbong Marcos, lahat in-expose niya patungkol, lalo itong malaki ang scam na to sa Pilipinas, which is ito yung flood control. Di ba? Una, yung Pogo Hub ni Harry Roque at ng iba pa ng mga Duterte. At sila Alice Go. Oh, kaya nga di ba hindi makauwi-uwi si Harry Roque dahil wanted siya, dahil natatakot siya. Kasi kung hindi ka natatakot at hindi ka guilty, bakit ka nagtatago sa ibang bansa? Di ba? O ngayon pinaghahanap na si Harry Roque. O ngayon nyo sabihin mga DDS na malinis kayo. Malinis sila, yung mga sinusuportahan nyo. Di ba? Tayong mga manggagawang Pilipino, tayong mahihirap ang kawawa. Ang sinasabi lang natin dito is itigil nyo na o magising na kayong mga DDS sa kung anuman ang mga paninira ni Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nyo ba nakikita? Mga kababayan?
Pilipino tayo, dapat maging mautak tayo, matalino tayo eh. Matalino ang mga Pilipino, kaya lang may mga ibang tao talaga na mabilis mauto, mabilis mapaniwala, hindi sila marunong mag-check at mag-analyze sa kung ano yung totoong nangyayari sa bansang Pilipinas at kung ano yung totoong ginawa at trabaho ng Pangulong Bongbong Marcos para may ayos lang, may tuwid lang ang bansang Pilipinas at para umunlad tayo. Isa lang ang sagot dyan. Makinig kayo ng balita. Yung totoong balita talaga ha, mga DDS.